March 15, 2025. So, valid o invalid ba yung pag-aresto kay ex-president Ginoong Duterte? So, yun ang ating tatalakayan at pag-usapan. So, valid ayon sa jurisdiction kasi may naglakad. Ang unang-una, ang natuwa dyan, sila De Lima at sila Trillanes dahil away sa politika. Ang issue pa doon, dahil si Tatay Digong, nagkaroon sila ng dating kaibigan, ngayon binanggit na bangag ang ating presidente. Yan ang dahilan kung bakit tinakbo ang kaso sa ICC. So, yun ang basyan ng administrasyon na yun daw ay sumusunod sila sa international community. Ngayon, balik tayo sa lokal, sa Pilipinas mismo. Meron tayong konstitusyon, yung batas o konstitusyon sa pag-administer sa Pilipinas. So, ang administrasyon ni Ginoong Marcos, yung president natin ngayon, ay tingnan natin kung may na-violate. Ayon sa batas na makikita natin, i-google natin, mapanood natin. Unang-una, bago sila pumasok sa batas natin, kung may violation nga si Tatay Digong, dapat inimbestigahan sa lokal dahil ang may karapatan doon, ang may jurisdiction, yung bansa natin mismo. Sarili nating problema, so gumagana yung sistema, hindi naman namatay. Simula nung war on drugs ni Ginoong Duterte, gumagana lahat. Gumagana, healthy ang ating korte at gumagana lahat. Working naman lahat ang justice system natin. So, kung pumasok sila na healthy ang korte natin, violation na kaagad yun. So, sablay. Dahil unang-una, kung mag-imbestiga sila, saan sila kukuha ng witness? Dahil yung kaso, yung mga krimen ay nangyari sa Pilipinas, ang mga report doon ng pulis, yun ang gagamitin dapat ebidensya. Tsaka iba yung lingwahe nila yan, France o German o Arabic o ano man yan. So, hindi magkaintindihan yan. So, foul kaagad ang nag-surrender ng sovereignty sa ibang bansa. So, doon nabawasan ng punto ang rais o president ng Pilipinas. Pupunta tayo sa pag-aresto. Ang pag-aresto ayon sa ICC, kung i-google mo, ICC Article 59, kung paano arestuhin, so dapat isubmit ang warrant of arrest doon sa korte. Dadalhin mo sa doon, titingnan ngayon ng korte kung yun ay tama ba yung sinampas sa kanya, babasahin sa kanya yun, o peki ba yun o hindi. Kung sabi niya peki, dalhin niya. Kung hindi niyo pwedeng dalhin. Violation kaagad ng ICC. Pangalawa, kumalas ang Pilipinas sa ICC, so hindi na tayo membro. Okay? So, nung bago kumalas si Tatay Digong, yun, pwede pa. Pero, tapos na yung pagka-member state natin, hindi natin sinabmit ang ating sistema sa ICC dahil kumalas si Tatay Digong. So, hindi naman patay ang sistema. Napakaraming lawyer na magagaling sa atin at aktibo ang sistema. So, mali yun, sablay na kaagad ang pag-aresto sa Article 59. Dinampot, pagbaba sa airport, dinala sa Villamural Beach, diretso sa
Netherlands o sa ICC ano nila Rome, mali kagad yun. So may violation na kagad. Yung sistema, yung karapatan ni Tatay Digong nawala kahit abogado. Okay? So rule of law. Ang rule of law ang ICC mismo nag-violate, hindi nila sinubmit at yung sistema nung nakaupo ay binayolate yung sovereignty ng Pilipinas. Dapat hindi sila pwedeng papasukin, magpaalam muna sila. Kaso lang, dahil sa politika, nag-away sila. Yung away yung presidente, nag-agawan sa posisyon dahil nga sa posisyon at sa pera. So yun ang nagiging problema nila. Kawawa ang mamamayang Pilipino, hinubaran tayo, nakakahiya na ibang bansa pa nag-imbestiga na yung kaso natin sa atin lamang. So doon kakahiya ang justice system natin, pati yung ICC sablay, maraming violation. Unang-una, yung Article 59, yung dapat sinubmit. Yung warrant of arrest na yun, na sinubmit nila, hindi tama yun dahil hindi dumaan sa korte. So dapat hindi nila pwede manampot dahil wala silang jurisdiction. Nagkaroon na sila jurisdiction dahil dinala nila ang tawag ng mga ni BP Sara o ni Senador Panelo, kidnap. Dinala nila sa area nila sa ICC, sa Hague, Netherlands. Doon sila nagkaroon ng jurisdiction. Hawak nila ngayon doon, o responsibilidad nila ngayon. Pakainin, imbestigahan nila yun, alagaan nila. Dahil gumagamit sila ng rule of law. Ngayon, ang mangyayari doon, imbestigahan nila. Tapos, binasahan siya ng kinaso sa kanya, mga ilang peraso yun. So, yun daw ang violation. So, kung titingnan mo ang bawat Pilipino, mas natuwa ang Pilipino, mapayapa yung Pilipino ng panahon pa ni Duterte, compare sa panahon ng bago nating presidente. So, ang nagiging problema, away politika. So, ganti-ganti, naganti si Dilima dahil nakulong, nakalabas. Ganti naman siya kay Tatay Digong. So, kawawa tayong mga Pilipino. So, hindi na-solve ang problema. So, kailangan natin magdasal para makasurvive sa political na away ng bawat politiko.